Ito siguro yung mayroong pinakamagandang packaging. Dalawa po yung ginamit nila dito na beads. Sa tingin ko, ang downside nga lang nito, pakita ko po siya sa, ayan o. Wow! O diba? Number 1 ko po is yung doon sa Glutasy. Alam nyo, as of the moment, tinalo niya si Glutasy. Pambansang tinipid, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, review sa'yo ay sasabihin. Pambansang tinipid, sa kanya ang hihiling. Basta produktong sabi, lahat ay pipiliin. Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart, heart! Isang kabugerang araw na naman nga po sa inyo. Kabugera talaga. Dahil isang kabog brand na naman nga po or product ang ating i-review. Ito po ang Kavog na Shower Salt Body Scrub! Siyempre, ang number 1 standard nga po natin dito sa ating channel, hindi po tayo nagre-review ng hindi FDA registered, FDA notified, or tinatawag nyo po na FDA approved. At ito pong Kavog na body scrub by FDA notified dito sa Pilipinas. At least alam nga po natin na nakapasa kahit papaano sa safety check ng FDA. Ito nga po yung pangalawang product nila. Yung unang product ng Kavog ay yung soap. Na-review na nga po natin yan dito sa ating channel. Kung gusto nyo pong mapanood, meron po niyan nasa comment section. At nandyan nga rin po yan sa description box sa baba. Okay naman nga po yung product na yon. Kaya ngayon, sabi ko, i-review po natin itong body scrub na ito. Alam nyo, mataas talaga yung standards ko pagdating sa mga body scrub. Kasi nagkaroon nga po ako ng business which was body massage and also body scrub. Kaya nagpunta na talaga ako sa iba't ibang mga manufacturers, pati mga manufacturers sa China, na try talaga natin at mataas yung standards. Lagi ko yung sinasabi dito. At napagbansagan nyo na nga rin po akong scrub king dati, di ba? Kasi ang dami ko talagang na-try ng mga scrub. Kaya nga po nag-business na nga rin po ako. At ngayon nga po, maha-hot seat natin ito. Meron po siyang 3 variants, pero ang pinili ko mga kamuka is yung meron pong niacinamide, retinol, at saka yung lavender. Maglalagay nga rin po tayo ng legit shop nito. Nako, may mga peke nito mga kamukha. Kaya make sure, bumili po tayo sa legit shop. Maglalagay po tayo niyan. Diretso check out na nga po yan. And at the same time nga po, may mga vouchers pa from Shopee at saka kay YouTube. Maraming salamat. First of all, ito siguro yung brand as of the moment na mayroong pinakamagandang packaging pagdating sa local market. Sobrang ganda, premium niya in person. I would want to comment, grabe ang kanilang nakuha na manufacturer dito. Ang galing ha. Ang ganda nito, safe na safe talaga siya kasi yung mga iba nga po na mga scrub dito talaga nagkakaroon ng leak. Alam nyo, ito hindi siya magkakaroon ng leak. Napakaganda talaga ng pagkakagawa and at the same time, ang ganda nga rin po nung pinakaloob niya. Sealed na sealed nga po yan. Tapos ang kapal. Makapal siya in person na, makapal po ang mukha. Charis, makapal ang mukha. Makapal po yung pagkakagawa o yung material. Alam mong very premium. Okay, pag-usapan na nga po natin kung ano nga ba ang scrub. Marami pa rin ang hindi nakakaintindi sa inyo mga kamukha. Ano nga ba ang diferensya sa body lotion, sa shower gel, sa shower cream? Ang body scrub po mga kamukha, of course, nakaka-exfoliate po yan. At dahil nga po nakaka-exfoliate po yan, dapat may mga beads. Hindi natin matatawag na scrub ang isang scrub kapag wala pong beads. Usually, yun nga po yung pinaka-main difference. Yung pinaka-beads nga po. And speaking of beads, sabi ko nga po sa inyo, matagal na akong nagre-review talaga ng mga scrub and natuwa ako kasi alam nyo, dalawa yung ginamit nila dito na beads. Papakita ko siya sa inyo and yun pala, gusto ko ring sabihin na ang bango niya, hindi ko alam yung pinaka-scent niya talaga na gusto nilang ipakita o isabihin, pero based po sa ilong ko, nag-aamoy po siya na parang apple or peach mango pie. Ganun yung pagkakaamoy ko sa kanya na milky, na amoy fruity, ang sarap. First time ko rin makaamoy ng ganito, kaya alam nyo na kung bakit ko na-feature yung mga kakaiba dito sa channel, di ba? Eto po yan. Dalawa po yung ginamit nila dito na beads. Una sa lahat, ang ginamit po nila dito na beads ay salt. Alam nyo ba, yung mga ganito klaseng consistency mga kamuka, mahirap siya kasi nung nagpapagawa ako dito, ang dami kong pinabalik sa manufacturer kasi minsan pagdadating sa akin, yung basa na pagdarating kasi sa akin, wala na-dissolve na yung pinaka-scrub or yung pinaka-beads, na-dissolve na yung pinaka-salt. Kaya ang ganda dito, in fairness napakaganda concentrated. O yung iba nga po, kapag kuha mo, marami yung beads dito, tapos sa iba hindi. Pero ito, in fairness,
Very, very, very pantay ang kanyang mga beads. Aside nga po sa salt, hindi nila nilagay dito, no? Pero I think, aside sa salt, meron nga rin po itong walnut shell. Etong mga pulang-pula yan, walnut shells. Pero mga kamuka, sigurong mabibigay ko lang na suggestion sa kanila. Kasi yung walnut, usually, hindi ganito yung kulay eh. Kaya hindi ko alam kung walnut to, pero feeling ko walnut shell to. Usually kasi, yung kulay nga po ng walnut ay nasa brown siya. Ito kasi mapula, siguro tinint ng kanilang manufacturer. Siguro, yun na lang Miss Mary Light. Miss Mary Light? Yun na lang yung dapat ma-improve. Baka pwede na natural color na lang. Pero kasi, cute-cute siya eh, kapag nakaganyan. Kaya siguro, ginawa rin nila na color red. Hindi ko alam kung walnut shell to ha or strawberry na beads, pero parang walnut shell talaga siya. And alam nyo, ang talino nung gano'n na, yung dalawang beads ang nilagay nila sa isang product. Yun nga po, aside na very fine yung sa kanilang salt, meron pa sila isang klase ng beads para talaga walang parte ng katawan natin ang hindi mai-scrub. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung kanyang mga active ingredients. Alam niyo magaganda yung mga active ingredients niya. Yung niacinamide, maganda nga po yan sa pagbabrighten, pag-i-even ng ating skin. Tapos meron nga rin po itong retinol mga kamuka. Yung retinol maganda yan para sa mga fine lines, kung kayo ay may mga chicken skin, kung kayo ay may mga lines, ay may mga lines na kayo dyan and everything, ay okay nga po ito. Tapos kung kayo nga rin po ay may melasma, pwede nyo nga rin po itong isama sa inyong skincare routine. Pero kapag malaki na nga po ang melasma nyo, kailangan na po natin magpa-check sa ating mga dermatologists. Lagi ko nga rin pong pauulit-ulitin dito sa ating channel, hindi po pwedeng gamitin araw-araw ang scrub ha. Ayos na nga po siyang gamitin ng once a week or pwede nga rin po na twice or thrice a week. Now, let's experience na siya. Ipapakita ko siya sa inyo. Hindi na tayo naliligo dito mga kamukha kasi nire-report nyo. Nire-report na mga brands kapag pangit, nire-report. Okay. Kung makikita nyo nga po yan, ang ganda niya talaga mga kamuka. Nakaka-enjoy siyang gamitin and at the same time, alam mong linis na linis. Ito ilang minutes na yung nakakalipas pero hindi pa rin po natutunaw yung kanyang beads. Sa iba yan tunaw na yan mga kamuka. Pero sa tingin ko, ang downside nga lang nito, matindi talaga yung exfoliation niya. Kaya kung kayo po ay may sensitive skin, medyo kailangan nyo po muna na mag-patch test or kailangan ramdamin nyo kasi medyo talaga ramdam nyo yung linis niya. Kasi dalawa nga yung klase ng beads niya. Kaya ramdam nyo. Pero ako, as a person na mahilig talaga sa beads, mahilig sa scrub, alam nyo, nagustuhan ko talaga siya. Marami na nga po akong na-try na mga scrub, pero yung mga ganito, bihira kasi ito sa Pinas. Sa China ko pa nga lang po ito nakita. Sa China ba ito minanufacture? Check ko nga. Well, ang galing ko nga mga kamukha, diba? Sabi ko sa China. Yes, nakalagay nga po dito. Made in China. Ang liit Pero in fairness, tama ako Hindi ko nakita yan Ayun, made in PRC nga siya or made in China nga po siya. Yes, yung mga manufacturers sa China, magaling na talaga sila ngayon. Very innovative na nga po sila. Ayan po siya mga kamukha. Pwede nyo nga po yung i-leave ng 5 minutes, 3 minutes. Ako po, nililive ko talaga siya. Mas maganda nga po para ma-absorb ng ating skin. Tapos yung feeling niya, para kang naglulufa. Ang galing talaga. Isa to sa mga kakaiba na scrub na na-try ko. Pero yun nga po, if you have sensitive skin, may mararamdaman ka talaga yung pag-exfoliate niya talaga or yung ramdam ng pag-scrub niya, medyo matindi talaga. Ako nga po yung nagbabalik at nabanlawan na nga po natin siya. Alam nyo, ang kagandahan nito, hindi siya drying sa skin. Ang dami ko na talagang na-try na mga products, ang dami ko na na-try na scrub, very drying sila. Ito hindi siya drying Hindi ko kinuha yung may Arbutin mga kamukha kasi ako nga po personally, nag-a-apply talaga ako ng Arbutin. At ang favorite ng Arbutin ko po is ito pong Kagaya ko na Alpha Arbutin. May separate video nga rin po tayo nito. At isa talaga to sa mga best Alpha Arbutin na na-try natin dito sa ating market. Ang ganda talaga nito, yung kay Miss Rosmar na Kagaya ko na Alpha Arbutin. Ang kagandahan nga rin po yan kung may mga melasma kayo para mag-even out ang ating mga skin tone, para maging glowing, maging fresh looking, at mawala ang dullness ng ating skin. Pwede natin gamitin itong Alpha Arbutin. By the way, pakita ko po siya sa ayan Wow! O, diba? Kitang-kita po natin na mas nag-brighten at mas nag-glowing siya. If i-compare ko dito na wala po or hindi natin siya ginamita. Ayun ang galing talaga niya. Tapos hindi siya drying, promise mga kamuka.
Katulad nga po ng sinabi ko sa aking isa pa sa mga videos natin, ang pinaka-favorite ko or ang number 1 ko po is yung doon sa Glutacine scrub. Yun talaga naging favorite ko yun mga kamuka. Walang tumatapat doon kaya hindi ako nakagawa ng mga videos kasi hindi ko nagustuhan yung iba. Alam nyo, as of the moment, tinalo niya si Glutacine. Inubo pa ako dun Ito ngayon yung number 1 scrub ko. Ang ganda talaga niya mga kamukha. Not to hype. Mas bilhin nyo ta kaysa dun sa Kabog na soap. Ayan na talaga nagiging honest ako sa inyo. No? Bihira talaga dito sa Pilipinas ang nagsuscrub. Pero lagi ko nga po ina-advocate ko na mag-scrub kayo. Kasi nga po sa ibang bansa talagang nagsuscrub sila. Kung gusto nyo talaga magpaputi and also maging glowing, matanggal yung dullness ng skin nyo, mag-scrub kayo. Then after that, nilalagyan ko pa po nito Extra Bright ng Nivea. Kung gusto nyo nga rin pong bumili, maglalagay po tayo dyan. Meron po niyan sa description box. Alam nyo, number 1 ko talaga siya as of the moment. Ang ganda talaga. Alam nyo, nakailang gamit na ako nito. Talagang tinry ko siya kung magkaka-allergic reaction ako. Very honest naman tayo dito. Hindi ako nagkaroon ng allergic reaction sa kanya. Tapos yung packaging, very premium. Ang ganda. Kasi yung iba, maganda nga yung performance, pero pangit naman yung pinaka-packaging. Ito hindi Lumalaban talaga siya. Tapos yung performance niya, ang ganda talaga mga kamukha. Dalawa pa yung beads na nilagay nila. O diba, standards na natin ngayon etong si Kabog. Nakakatuwa, no? Paganda ng paganda, lume-level up talaga yung mga brands natin and nakakapag-offer na nga po ng maraming options dito sa ating market. At ayan nga po siya, o diba? Hanggang dito, kitang-kita na mas maganda to kaysa dito sa kabila, o diba? As of the moment, ito nga po ang number 1. Sino kaya ang magde-dethrone dito? Comment kayo dyan sa baba ng mga ipapareview nyo pa sa papareview nyo pa sa akin at magkwentuhan nga po tayo. Syempre, kung gusto nyo pong mapanood yung video natin na kanilang soap naman ito, meron po niya. Nandito yan sa gilid-giliders. Syempre, mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan mga kamuka? Magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Until our next one po, click nyo na to. Diretso sa bawat takbang. Natsarak-karabang. Natsarak-karaka. Ano ba yan?